Parang naging gubat na nga yung bahay namin. Grabe naman kasi lumaki yung mga halaman namin dito. Mas okay na siguro ganito yung nangyari sa mga halaman ko kesa mamatay sila. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, pinatrim ko na yung mga plants ko. Totoo talaga yun, the more na malaki yung bahay, the more na malaki yung gastos mo, no? Kaya naman, from this to this. At eto nga, namumroblema na naman ako. Sa sobrang busy din kasi talaga, hindi ko natutukan na yung bahay. Kaya pagpunta ko sa balcony namin, ang taas na pala ng mga halaman namin. Kundi na lang magiging gubat na tapos maraming ahas, no? Hoy, wag naman. Siguro kapag nakita na nag-landscape nito, baka magtampo na sa akin yun. Kabilin-bilinan niya kasi talaga sa akin na kapag humahaba sila, itrim ko na agad. Wala na akong magagawa kundi sabihin na lang na pasensya, ako ang nagkamali. Siguro susuyuin ko na lang yung owner. Naalala ko tuloy noon na isa sa landscape yung nagpaganda talaga sa bahay namin. Grabe, ang tagal na din pala no. At masasabi ko talagang hindi madali magpa-renovate ng bahay. Pero siguro kung hindi ko to binili, baka wala kayong kilalang from this to this. Nagtatampo na nga yung mga plants ko kasi wala na daw akong oras sa kanila. At para makabawi naman ako sa kanila, tinawagan ko na sina kuya. Opo, may mga busita na naman tayo, no? Aminin nyo, hindi na matapos-tapos yung ginagawa dito sa bahay. Kaya kung nagpaplano kayo, pag-isipan nyo ng maigi. Nakikita ko nga nagtitrim si kuya, parang gusto ko din gawin to. Alam nyo naman ako, pag ganyan nangangati na yung kamay ko, no? Kaya hindi na ako nagdalawang isip, sinubukan ko na rin. Pero bakit ganun hindi nagugupit sa akin? Sabi ko na sa inyo, maglalaro na lang ako ng ganda-gandahan. Maganda na nga ulit yung labas natin, ngayon yung sa loob naman. Sabi ni kuya, good job daw kami kasi hindi daw namatay yung mga plants namin. Kumbaga, normal lang daw talaga mag-trim ng halaman. Gusto ko nga magsumbong sa inyo kasi lagi na lang ako nakakakita ng palaka. Press 1 kung gusto nyong alagaan. Eto nga yung isa sa mga plants na favorite ko. Nawala talaga yung pagka-aesthetic niya dahil hindi namin natitrim. Pasensya na kayo, iba yung tinitrim namin. Hoy, iba yun. At least gumanda na siya ulit. Grabe, kailan kaya mag-snow dito sa Pilipinas? Kasi hindi ko na kinakaya yung init ko. Hoy, hindi ikaw. Salot nga pala kina kuya kasi kahit napakainit, talagang patuloy pa rin sila nagtatrabaho. Sabi ko sa kanila magpahinga sila kasi wala naman yung boss nila, no? Hoy, bawal yun. Hindi nga nagluto ng ulam si mama ngayon kaya naisip ko ako muna yung mamamalingki. Sabi ko kina kuya, wag nila masyadong bilisan kasi pagluluto ko pa sila. Diba nagbabagong buhay na talaga tayo kasi cookers na din tayo. Ginagawa ko na din to para matuwa-tuwa naman yung magiging future husband ko. Nakakahiya naman kung magiging palamunin na lang tayo. Pagdating ko nga, sakto, ititrim pa lang nila yung sa balcony natin. Parang napaurong nga ako kasi nakita ko si kuya, ganito pala siya aakyat. Parang mapapaaga pa ako ng di oras. Kaya sabi ko kay kuya, dadaan na lang ako dito sa glasses namin. At least kapag nabasag to, ako pa rin yung sisisihin nila. Nung una, ayaw talaga nila akong payagan, pero matigas talaga yung ulo ko. Alam niyo naman ako, pag gusto ko talaga gawin yung isang bagay, gagawin ko talaga. Para masusunog yata yung balat ko dito. Ginusto mo yan! Tinanong ko nga si kuya, bakit meron mga tumutubo dito? May mga ugat kasi na naiwan, kaya talagang hindi maiiwasan. Grabe, ilang minuto pa lang ako dito, pero pagod na ako. Tinigil ko na nga yung pagpapanggap kasi parang tumatagal lalo sina kuya dahil sa akin. At grabe, natanggal na nila yung pinakamalaking halaman. Meron nga mga halaman na hindi nakasurvive, kaya kailangan lagyan ng panibago. Sa totoo lang, eto talaga yung pinakamahirap na dinidiligan. Kasi masyado siyang mataas, tapos hindi rin umaabot dito yung hose namin. Kaya habang busy sila kuya, naisipan ko ng pagluto sila. Sabi ko sa kanila, baguhan ako sa pagluluto, kaya wag sila masyadong mag-expect. Aminin niyang masakit umasa sa hindi ka naman gusto. Hoy, bakit naman nananakit? Ang makakahula sa lulutuin ko ngayon, may shoutout sa akin. Yung clue dito, hindi tao, bagay, hayop, kundi pagkain. Hoy, wag mo kami pinagloloko. Finride ko nga yung potato at carrots para mamaya hindi ganun katigas. Kaya ngayon, gigisain naman natin itong bawang at sibuyas. Sa mga hindi nakakaalam, sa sobrang favorite ko talaga ng manok, kaya ko kainin yan everyday. Kaya napapansin ko, nagkakapakpak na ako. Hindi ko na nga alam kung anong pinaglalagay ko dyan, basta minekos-mekos ko lang. Nilagay ko na nga dito yung patatas at carrots, tapos sinabay ko na din ng evaporated milk. Hoy, napasobra na sa haba. Sigurado maraming tatahol na naman sa voiceover ko. Opo, nagluto ako ng pininyahang manok. Sino kaya yung nakahula sa luto natin? Ang magdadaya, hindi na talaga magkakajowa forever. Aminin nyo, napapanood nyo to, pero natatakam pa din kayo.
At kahit hindi ko pa siya natitikman, alam kong masarap yan. At pag akyat ko nga dito sa balcony, malinis na yung halaman natin. Diba? Parang wala man lang nangyari. Sinubukan ko na nga din umakyat ulit para makasiguradong talagang malinis na siya. Ilang araw kaya aabot na ganito kaganda to? Syempre, sa first day, masipag tayo kaya didiligan natin yan. Sana all na didiligan. Sina mama at papa talaga yung reason bakit ako nagpa-landscape. Kasi gusto ko talaga meron silang pagkaabalahan dito, yung pagtatanim. Syempre, pinatrim ko na rin yung bakuran natin. Sa lettuce garden pala ako nagpa-landscape at nagpa-trim. In fairness, alagang-alaga talaga nila yung plants natin. Aminin nyo, dagdag aliwalas talaga dito sa bahay. Mabilis nga lang sila natapos, kaya naman makakakain na kami. Sabi ko sa kanila, kapag natikman nila yung luto ko, kailangan masarap agad. Wala daw halong biro, masarap daw yung luto ko, no? Kaya eto na yung moment of truth, tayo naman ang titikin. Opo, 1 million over 10 sa akin. Ayun lang.